Hello everyone! Welcome back po muli sa aking channel. Ang video na gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng soft pandesal. Ilagay ko po sa screen yung listahan ng mga ingredients na kakailanganin natin. So ngayon, mag-start na tayo. Meron tayo ditong 1/2 cup ng evaporated milk. Ilalagay natin dito yung ating 1/4 cup ng sugar. Tapos haluin lang natin itong mabuti. And then pagkatapos, isunod natin paglagay yung ating yeast. Sa milk po pala na gamit natin, kung wala kayong evaporated milk, pwede kayong gumamit ng fresh milk. Basta wag lang po malamig, kailangan warm po yung gamit natin. Set aside lang natin yung mixture na to, tapos dry ingredients naman tayo. Ihalo ko na ang bread improver dito sa ating bread flour. Tapos, isunod natin paglagay yung asin. Ilipat natin siya ng medyo malaking lagayan at dito natin ilagay yung ating mga wet ingredients. Yung isang pirasong itlog, yung vegetable oil, pwede ring butter, at ang yeast mixture na tinabi natin kanina. Tapos, haluin lang natin tong mabuti. Ngayon yung next natin na gagawin, kailangan i-knead natin yung ating dough hanggang sa maging elastic siya at soft. So gagawin natin ito ng 12 to 15 minutes. So after 15 minutes, ito na po yung result niya. Ayan. Hindi na siya basta-basta napupunit or napuputol. Pagkatapos nito, kailangan natin siyang paalsahin ng 1 oras at kalahati. So, ilagay natin siya sa malalim na bowl at maglalagay tayo ng konting oil para hindi siya mag-dry. Ayan, kailangan natin siyang paalsahin ng 1.5 hour or hanggang mag-double ang size niya. Kailangan din natin itong takpan ng cling wrap or kung walang cling wrap, kahit malinis na towel, okay lang. At ilalagay natin siya sa room temperature. Ayan, pagkaraan ng 1.5 oras, eto na siya, hindi siya nag-dry. Ngayon, i-punch natin siya para yung mga hangin lalabas. Kasi kailangan walang hangin yung dough. I-knead ko siya ng very light para ma-sure natin na talagang wala ng hangin yung dough. After nito, i-divide lang natin to sa size na gusto natin para sa ating pandesal. So, 35 gram yung gamit ko dito. Ayan, gumamit po ako ng maliit na timbangan na gramo para po sigurado yung size na pare-pareho siya, walang maliit, walang malaki. So, pare-parehas ang size nito, 35 gram. Ayan, yung next natin gagawin, ibilog-bilog natin yung ating dough, tapos papagulong natin sa ating breadcrumbs. So, yan yung ginagawa ko. Medyo kahugi siya ng pandesal. Pagulong lang natin siya dyan. Ayan, ganyan. So, ngayon, gagawin muna natin, bilog-bilugin muna natin lahat. At pagkatapos, saka natin siya sunod-sunod na igulong sa breadcrumbs. So, habang nagbibilog-bilog ako ng aking dough, ayan, nag-preheat na rin po ako sa aking oven sa 200 degrees Celsius. Kailangan siya 15 minutes na preheated.
Yan, ipagulong lang natin lahat sa ating breadcrumbs at ilagay natin sa ating baking pan. So ayan, bali nakagawa tayo ng 17 piraso na tig 35 gram na pandesal sa ating 250 gram or 1/4 kilo na bread flour. So tinakpan ko muna siya ng cling wrap at iset aside ko muna siya ng mga 30 minutes para umalsa siya ulit. Ayan, nilagay ko na po siya sa aking 15 minutes preheated oven. Lulutuin ko po siya dito ng 20 to 23 minutes. Ayan, after po ng 23 minutes, meron na po tayong soft na pandesal. Nako, ang sarap-sarap po nito. Saktong-sakto lang ang timpla at saktong-sakto yung pagkaluto, saktong-sakto yung lambot. Bagay na bagay po itong kainin sa umaga, lalo na kung ang kapartner niya ay kape o kaya gatas. Pwedeng-pwede po itong pang breakfast. Itong pandesal pala na ito, tatagal siya ng mga 3 days to 1 week. Malambot pa rin siya at masarap pa rin. Dahil kamay po ang ginamit ko sa pag-knead. Kumpara naman doon sa stand mixer at rolling machine, medyo matigas na siya pag mga 3 days na. Yan po yung kaibahan kapag ginamitan natin ang kamay sa pag-knead. Ayan, sobrang lambot. Ayan, kumakain na po ako. Masarap talaga siya. Kaya kong umubos nito ng 3 hanggang 4 naka-partner coffee. Ngayon nga, walang coffee. Kakainin ko tong 3 kasi masarap talaga siya. So, yung size pala na 35 gram, ito po yung size na binibenta sa labas ng tag 5 pesos. Pero kung mas mababa doon yung benta nyo, kung gagawin yung business ito, so pwede kayo sa 25 gram or 30 gram. Kasi yung 35 gram, ito talaga siya yung size ng tag 5 pesos. Ayan o, sobrang soft niya talaga. Bago ko nga pala makalimutan ang lahat, nais ko pong humingi ng pasensya sa aking mga subscribers at mga viewers na mga taga-subaybay talaga kasi matagal po ako hindi nakapag-upload at nawala po ako ng mga 3 months mahigit po. Pasensya na po talaga at ngayon na bumalik na ako, sana nandyan pa rin kayo para patuloy na sumuporta at sumubaybay sa aking mga videos. At para naman doon sa mga bagong viewers dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para every time na meron po akong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat! Bye!